siya eh. Saan ko pagkatapos ay kinuha ko ang kaldero para hugasan. Gabi na noon at ako'y tulog na ang lahat. Ang nagising ako sa sigaw ni Papa at iyak ni Kuya. Kasi si Junior ay umiiyak na rin. Kita kong pinipigilan ni Kuya si Papa. Nakita ko Wow. mahigpit na hinawakan ni Papa ang leeg ni Mama at nakatutok sa leeg ni Mama ang kutsilyong hawak ni Papa. Nagagamit ito dahil... Magdidilig tayo, good morning. Magdidilig tayo, daily routine. Ang diniin ni Papa ang kutsilyo sa leeg ni Mama. May mga lalaking pumasok ng bahay at nilala si Papa sa barangay. Kinabukasan ay nakalabas niya si Papa pero sumabihan siya ng kapitan na hindi na siya maaaring lumapit sa amin. Ang sabi pa ng kapitan ay hindi daw sila pwedeng makisali dahil family problem daw yun. Nag-usap na lang daw si Mama at si Papa para maalis na. Sa totoo lang, Papa Dudo tayo naiingit ako sa tuwing nakakakita ako ng isang buong pamilya. Sa tuwing nakakakita ako ng ama na along-along ang anak sa mga basic nito. Makikita mo sa Hindi siya pwedeng damihan ng dilig. Kailangan kamay lang muna para hindi malunod ang ating halaman. Respeto sa bawat isa at pagmamahal siyang pundasyon ng isang buo at matatag na pamilya. O, diba? Ganun lang, daily routine. Ito ang nagsisilbing protektor upang manatiling nakatayo at buo ang isang tahanan. Pero kapag ang haligi ay hindi matatag at madaling bumigay, unti-unti nitong sisirain ang tahanan hanggang sa tuluyan na nga itong nasira at hindi na muling mabubuo dahil nagkawatak-watak na ang ibang parte nito. Sira na, natanggal. Tulad ng pamilya, ramdam ko na hindi na ito muling mabubuo pa dahil nasira at hindi na maibabalik sa dati. Nakakalungkot man pero siguro ay maging kontento na lamang ako sa anuman meron ako sa ngayon. Napukaw ako sa malalim na pag-iisip nang marinig kong tawagin ako ni Mama. Ma, bakit po? Diba? Ugali kasi ito ni Katkat na kapag nababagot o naiinis. Ano nangyari sa'yo at para kang kabayong nagpapagat kang nakangiting tanong ko? Bakit ang tagal mong lumabas? Kanina pa ako naghihintay dito eh, reklamo nito. Eh bakit kasi hindi ka pumasok? Ayaw ko, nahihiya ako sa mama mo eh. Gusto mo bang sumama sa amin? Manguha kami ng kamote ni Ate Jess sa lupain ng amo ni Mama. Tapos na raw silang mag-ani kaya pwede nang manguha. Sige, sama ka na, magdala ka ng sako. Ang sabi nito. Sige, sama ako, magpapaalam lang ako kay Mama. Halos isang oras din ang nilakad namin. 3 days muna siya bago ilabas ang ating pichay para hindi po mainitan ng sobra. Ni Ate Jess. Halos mapuno ng kamote ang dala kong sako, mabuti na lamang at may dumaang truck kaya nakisakay kami. Tinulungan pa kami ng driver na ilagay sa likod ng truck ang mga kamote hanggang sa makarating kami sa kanya-kanya naming mga bahay. Mabuti na lamang at isinama ako nila Katkat at Ate Jess na manguha ng kamote dahil kung hindi ay wala kaming kakainin at matutulog kaming gutom. Hindi pinautang si Mama ng bigas sa tindahan dahil malaki pa daw ang utang niya at hindi pa nababayaran. Tapos na! Kasalukuyang nagluluto ng nilagang kamote si Mama nang marinig ko ang boses ni Katkat sa labas. Ha? Tumayo ako at Ayan, pitsay ulit. Buksan ko ito ay bumungad sa akin ang nakangiting si Katkat. Tinako nito si Mama at nagpaalam na isasama niya ako sa kanila dahil nagluto ng maliit na handa ang mama niya. Diba? Ganun lang. Pauna pala ako niluluto ng fighter ko kakadudit. Isa na po yung panareko lang na nagkaroonsan ng mga kumain. Kaya yung pinakasalay niya ako. At yun po talaga ang pinakamasakit sa lahat ng mga nalaman ko. Nasa aming dalawa pala ni Lorna. Ako pa na may 10 taon na karelasyon ni Daryl ang kabit niya. Ako pa pala ang may tuturing na hindi niya asawa, Papa Dudu. Eh, huminto ka naman sa paglalakad mo. Mag-usap muna tayo, please. Magpigil sa akin ni Daryl. Pero sa muling pagharap ko sa kanya ay malakas sa sampalang sinalubong ko sa pisngi niya. Ang kapal din naman ang mukha mo na sumunod ka pa sa akin dito. Ilang sampal ko ba ang gusto mong matanggap mula sa akin, Daryl? Sigaw ko sa kanya. Kahit 10 o higit pa. Basta kausapin mo lang ako, Abigail. I'm sorry.
naipit lang naman ako eh. Pero maniwala ka sa akin, 1 pesos lang akong nagkamali. Naipit lang talaga ako sa sitwasyon na Abigail. Hindi ko talaga gustong pakasalan si Lorna. Ang weak niya. Paano naipit? Palagi ka namang may pagpipilian eh. Katanda ka na at alam mo na kung ano ang tama at mali. Pero bakit ngayon kapag gumawa ng pagkakamali kung kailan tatlo ng mga anak natin? Naiiyak sa galit na wika ko. Hindi ko talaga sinasadya yun. 1 pesos lang na may nangyari sa amin nung nagpakasyon si Lorna sa Davao. Tapos sobrang nag-guilty ako sa nangyari sa amin dahil ayoko nga umulit ka. Kaya, iwasan ko naman yan siya. Kaya lang, nabibis ko siya. Pinakita ko mga kabuhan na napapakainin ako. Kung hindi ko pinakasalan si Lorna, maliwanag niya sa akin. Wow, ang galing. Ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento. Sigaw ko sa kanya. Alam ko na maraming beses na ako nagsinungaling sa'yo, Abigail. Pero maniwala ka naman sana kahit ngayon lang. Dahil sa pagkakataon na ito ay nagsasabi na ako ng totoo. Kung may magsumbong sa'yo na kita niya ako dito sa Cavite, siguro yun ang araw na bigla akong umuwi dito. Dahil nagkasakit ang anak namin ni Lorna. Pero tungkol lang sa bata ang pinupunta ko kay Lorna. Dahil ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba pa. Naiiyak na rin wika niya. Alam mo ba kung ano sinasabi ko sa sarili ko kanina bago ko nalaman ang totoo? Habang nagbabiyahe ako mula Bulacan papunta sa Cavite. Napatatawarin kita basta ako at ang mga anak natin ang pipiliin mo. Pero ang hirap pala dahil ang hirap kasi hindi ka lang nagkaroon ng tulong bahay. Inanakan at pinakasal mo pa kumain yun. Anong mangyayari sa atin ngayon? Anong mangyayari sa amin ng mga anak mo dahil ayoko maging kabit mo? Naiiyak na wika ko. Abigail, please naman. Huwag mo gawin sa akin to, mahal na mahal kita. Pag-iusap niya. Sobrang mahal din kita, Daryl. Kaya nga pinagkatiwalaan kita ng sobra. Kaya nga nagkamali ako. Nagkamali akong umasa. Kaya mong tuparin ang lahat ng mga pangako mo sa amin ng mga anak mo. Ayoko lang gumawa ng isang pagkakamali ngayon. Ayoko lang magulong sitwasyon. Kaya tapusin na natin ang lahat sa ngayon. Dahil hindi ako papayag na maging pangalawa lang kami ng mga anak ko sa buhay mo. Matigas na tulog ko sa kanya. Papadudot niyakap ako ng mahigpit mo ni Daryl. Hindi siyang umiyak na nagmamakaawa sa akin na patawarin ko siya. Pero ako na po ang umalis mula sa pagkakainyakap niya, papadudot. Nagsorry ako kahit wala akong kasalanan sa kanya. Nagsorry ako kasi hindi ko siya kayang patawarin o bigyan ng isang pagkakataon. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.